Paano nga ba makahingi ng assistance o tulong mula sa DSWD under AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation? Pag-usapan natin yung proseso at mga requirements. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Importante na alam natin yung proseso sa pag-apply ng assistance sa DSWD bago nga naman pupunta rito. Bali, in this video, pag-usapan natin yung step-by-step guide at yung mga requirements na din. Bago pumunta sa opisina ng DSWD, mas maganda na alam mo kung qualified ka ba sa sitwasyon. Ibig sabihin, yung pangangailangan mo ay kabilang sa mga assistance na ina-offer or sakop nga ng AICS. Ano-ano nga ba ito? Isa sa kadalasang nilalapit sa DSWD ay yung medical assistance. Hindi lamang pagpapa-ospital, kundi pag may kailangan tayong gamot o mga medical devices, pwede rin nating malapit sa kanila yan. Kung lalagpas ito sa 10,000 pesos, may mga additional requirements. Ito yung hinihinging requirements ng DSWD para ma-review nila at i-check kung ma-approve ka ba for medical assistance or makakakuha ng guarantee letter. Hindi lamang sa hospital bill, let's say outpatient, kailangan ng laboratory, o di naman kaya ay for schedule ka ng operation, kailangan gawin yun, pwede rin ilapit yan sa DSWD mismo. Bukod sa medical assistance ay yung funeral assistance din. Kung sakaling namatayan, kailangan ng pagpapalibing, pwede rin itong ilapit sa DSWD. Also, yung sa educational assistance, ibig sabihin yung tuition, yung pagpapaaral, yung mga kakailanganing gamit sa eskwelahan, pwedeng ilapit din yan. Sumunod naman ay yung transportation assistance. Ito ay yung kung sakaling na stranded ka, biktima ka ng trafficking, at hindi ka makauwi, at kakailanganin mo ng tulong, pwedeng ilapit yan sa gobyerno o sa ahensya nga ng DSWD. Pwede rin yung sa material assistance, food assistance, at cash relief assistance. Pwede nyong i-double check itong website ng DSWD o yung actual Facebook page nila para sa mga tulong kung covered pa kayo. Isa ring paalala na just in case na iniisip ninyo baka hindi kayo qualified dahil nasa middle class, employed, or minimum wage earners, ngayon ina-allow to ng DSWD. Ia-assess naman kung ano yung krisis na pinagdadaanan ninyo, ano rin yung financial status ninyo, at mula doon, malalaman kung pwede ba kayo makakuha ng tulong mula sa DSWD. Sabi nga dito sa article, hindi lamang ito para sa mga mahirap, kahit sa middle class o nagkatrabaho, pwedeng makakuha ng tulong. Kung sakaling qualified ka, let's say meron ka pangangailangan medical, funeral assistance, transportation at iba pa, pwede nang ihanda yung mga requirements. Sa lahat ng transaksyon na ginagawa sa gobyerno, kailangan ng valid ID. Kahit yung representative, kailangan din ng valid ID at authorization letter. Yung mga requirements, ito yung mga halimbawa. Medical certificate, dapat ito ay updated, prescription, laboratory request, at marami pang iba. Sa funeral assistance, death certificate, funeral contract, o yung iba pang mga dokumento na hihingi ng DSWD, depende na rin sa grupong kinabibilangan mo. Let's say sa Muslim o iba pa. Sa transportation assistance, hihingin din yung ibang requirements katulad ng police plotter. Para sa updated list ng requirements, pwedeng i-double check sa website ulit ng DSWD. Ito yung sa hospitalization, ito yung sa pagpapalibing, transportation, maging sa educational. Also, kung matatandaan nyo kanina, dito sa website nila na dswt.gov.ph, kapag pinuntahan natin yung specific na assistance, malilist din agad dito yung mga requirements na hinihingi nila. Kapag meron ng mga original na kopya ng requirements at xerox ito, pwede nang pumunta sa DSWD. Idagdag na rin natin na pwede ang representative, lalo kung yung claimant ay hindi makakapunta dahil may sakit, pwedeng asikasuhin ito ng kapamilya o ng kamag-anak. Siguraduhin lang na merong authorization letter katulad ng sinabi natin kanina. This time, kung pupunta na kayo sa DSWD, pwede nyo i-double check sa website mismo or sa Facebook page kung ano ba yung pinakamalapit na field office or CIU office o yung satellite office ng DSWD. Kung sakaling hindi sigurado, pwedeng lumapit sa barangay para ma-double check. Also, doon sa ospital, kung sakaling nandun na rin naman kayo, pwede munang pumunta sa social worker or sa malasakit center para makapag-inquire ng mga requirements maging ng opisina ng DSWD na pwedeng puntahan. Kapag nandun na kayo sa DSWD, pupunta lang kayo sa guard or sa nag-a-assist para magpa-register. Dito, bibigyan nila kayo kadalasan ng queue number or ng stop at hihintayin ninyo na matawag ng screening officer. Ito yung pinakaunang step kung nasa opisina na kayo ng DSWD. At mula doon sa screening officer, hihingi na sa inyo yung mga requirements, yung valid ID ninyo, magkakaroon din ng interview.
kung saan i-assess yung sitwasyon ninyo. Ano yung krisis na pinagdadaanan, ano yung hinihingi assistance, medical ba to, gamot, laboratory, funeral. Magkano yung kabuuang gagastusin, at itatanong din kayo na may kinalaman sa financial status, katulad ng buwan ng kita ng buong pamilya. Ilan yung nagkatrabaho, may pagkakautang ba, pwede rin sabihin yon. Kung meron kayong HMO, insurance, or PhilHealth, itatanong ninyo na pwede makaapekto doon sa tulong pinansyal na makukuha sa DSWD. Kanina na-mention natin yung iba't ibang mga requirements, pero kung may mga document kayo na patungkol sa iba pang tulong na nakuha ninyo, maganda na dalihin nyo na din. At after nga, nung pag-interview sa inyo, pag-review ng mga documents, doon na magkakaroon or gagawa ng recommendation yung social worker. Doon nakalagay kung ano yung resulta ng interview, ano yung mga sinabi na documents, kung valid ba yon, kung legit, at iba pang detalye, katulad ng krisis na pinagdadaanan, ano yung mga pangailangan, at magkano ba yung pwedeng ma-approve. Sa step 9, dito na yung final assessment or approval ng application. Dito na malalaman kung maaprubahan ba yung assistance na hinihingi ninyo, magkano yung pwedeng mabigay ng DSWD na tulong, at paano yung pagtulong na mabibigay sa inyo. May pagkakataon kasi na pwedeng in a form of cash or guarantee letter or referral letter. Kung ano man yung tulong na makukuha ninyo, doon nyo rin malalaman sa DSWD officer or sa social worker at kung kailan ba yung makukuha. Sa guarantee letter, pwedeng makuha ito within the day. At speaking of guarantee letter, siguraduhin na sundin yung instruction na nakalagay doon sa guarantee letter, kung kayo na dapat ibigay, kung kayo na dapat ipakita, at may mga kapartner itong ospital or pharmacy just in case ito yung gagamitin ninyo. Lastly, sa step 11 na kung saan pipirma na lang kayo. Ito ay katunayan na nakakuha kayo ng assistance o tulong mula sa DSWD mismo. At yon yung mga steps kung paano nga ba makakuha ng tulong pinansyal sa DSWD. Mahalaga na alam nyo kung covered ba kayo or qualified kayo at ihanda na rin yung mga requirements. Also, pwede rin lumapit sa ospital, sa social worker kung ano pa ibang mga detalye na tingin nyo ay nalilito kayo o kailangan nyo ng clarification. Also, pwede nyo rin i-check yung website or yung Facebook page nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button, at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.